Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Welcome sa Bahay Niyan, ang programang tatalakay kung paano magkaroon ng magandang buhay ang bawat pamilya sa loob ng kanilang magandang bahay. Kasama pa rin natin to. Excited si Ate Len. Magandang araw Kuya Gas at sa lahat po nating listeners, mga magulang na laging nakasubaybay sa ating programa. Isang makabuluhang usapan na naman ang gagawin natin dito sa Bahay Niyan. Ate Len, bago ko makalimutan, happy birthday. Birthday ni Ate Len kahapon eh. Happy birthday din sa'yo, Kuya Gas. Gano'n mo yun? Magka-birthday tayo, angat lang naman ako nung siguro sa 2 taon sa'yo, no? Oo nga. Siguro nakapag-day off ka kahapon, no? Pero... Day off ano ko? Nag-day off ka kahapon? Parang domestic. Oo nga. Ngayon balik trabaho na ulit tayo. Para pa rin naman sa ating mga pamilya nakikinig at nagsusubaybay sa atin, papag-usapan natin, maganda ating topic ngayon. Lagay din sinasabi natin sa programa. Pag-uusapan natin ang isa sa dahilan ng pagkakaroon natin ng magandang buhay sa loob ng ating magandang bahay. Kailangan comfy ang feeling. Maganda dapat ang bahay, di ba? O sige. Okay. Pag-usapan natin ang paglilingkod natin sa kanila ngayon sa ating mga tagapakinig. May kinalaman yan sa pagpapaganda ng ating bahay, yung loob Oo, nung napag-usapan ko ano yung ating tatalakayin yung araw ito, medyo na-insecure ako. Kasi yung yung topic na pag-uusapan natin parang ang pakiwari ko hindi ako magkakaroon ng partisipasyon Kasi diba parang ito nakaukol patukoy lamang sa ilaw ng tahanan. Kasi moderno na daw ngayon, Kuya Gas. Wala nang haligi ang tahanan. Di ba? Kasi nga, tama. Di ba? Moderno na yung construction Pag pinag-usapan ng home decor, sino ba talaga nasusunod? Yung bang asawa? Is it the husband? Or the wife, di ba? Yung ilaw. Yung haligi o yung ilaw. Okay, pero meron pa rin naman daw yung mga ama ng tahanan gaya mo. Yun ang isa sa ating alamin ngayon sa tulong ng ating guest. Pero bago yan, ipapakilala ko muna sa inyo yung aming pong Facebook page. Yan, puntahan nyo po kami doon sa mga lumang episodes. Pwede nyo pong balikan yan. Punta lamang po sa www.facebook.com/bahayniyan. Ang spelling po ng bahay niyan ay BAHAYNIAN. Yan po yung mga past episodes. Yan, nandyan yan lahat, Kuya Gas. Pwede nating balikan yan. At okay, bueno, kapiling po natin ngayon ating guest. Si Mr. Ronel Barbon. Siya ay isang interior decorator nga ba? Interior designer. Interior designer ang tawag. Romel ba? Ronel po. Ronel. Siya'y haligi. May kasama siyang ilaw Sino ba yung kasama mo? Si, ano nga ba Farah ang pangalan niya. So, may haligi, may ilaw. Sige. Partner yan hindi yan naghihiwalay. Sige, kasi medyo, gaya na sinabi ko sa iyo kanina, Ate, medyo parang, hindi naman naiilang, pero sabi ko baka nga sisimulan ko na yung unang tanong kay Romel. Kasi di ba baka nga wala na ako maging partisipasyon dito sa usapang ito sa aking pananaw. Pero tama ba, Romel, na ang pagpapaganda ng loob ng bahay? Kasi karamihan naman sa mga development, di ba? Yung mga nabanggit ng araw ng ating mga previous episodes sa Ate Len, di ba? Yung dinidescribe nila dyan sa Lancaster. Halos ang bahay ang mukha ng bahay sa labas halos pare-pareho. So nagkakaiba-iba sila sa loob, di ba? So, yan ba'y talagang sakop lang ba yan ng mga ilaw ng tahanan o yung mga asawa? Mga babae. Pambabae lang ba yan? Naturally po, pag pinag-usapan po natin yung pagpapagawa o pagpapaganda ng bahay, normally yung asawang lalaki po yung may say sa pagpapaganda po ng bahay. Pero sino may say? Yung mga lalaki po, asawang lalaki po. Pero may say? Yes po. Akala ko ba sinasabi pang gumagastos lang daw. Tagagastos lang yun Hindi po. Lalaki pa rin po yung decision maker pagdating sa pagpapagawa ng bahay. Ganun pa man, pag pinag-usapan po natin yung pagpapaganda ng loob ng bahay, ang madalas po nagdidesisyon nun, yung mga asawang babae naman po. Yun. Kaya kung napansin po natin, limbawa na lang po sa family namin, madalas po yung papa ko humihingi ng
advice sa amin regarding sa, o kaya opinion regarding sa bahay. Pero siya pa rin po yung nagde-decide. Pero po yung pagdating sa interior decoration, lahat po ay binigay niya doon sa mama ko. Kaya nangyari po, ang itsura ng bahay ay parang mukhang babae. Kasi ang inclination po, babae yung nag-decide, babae yung decision maker. Kaya nagmumukhang parang babae yung kanyang bahay. Paliwalag mo nga yan. Paano Mukhang ang babaeng itsura ng mukhang babaeng decorate? At ganito po, Kuya Gas, halimbawa yung bahay, pag halimbawa ang kulay niya ay mukhang kulay babae, halimbawa nasa medyo pula, beige, Okay. pink, mga yellowish, tapos may marami mga flower na mga decoration, mga floral prints na makikita madalas sa kurtina o kaya sa throw pillows o kaya sa mga cushion covers. Yan po madalas nagkakaroon ng inclination na babae po yung namili o kaya babae po yung nag-decide ng design. Pero pag ang kulay naman po medyo solid, halimbawa black, white, plain colors, Ganun ba? kahit Wait, yes po. Baka yung ito bang mga babae nakikinig sa atin, mag-disagree sa iyo. Opo. Ano ba yan? Rule of thumb ba yan? O, Not necessarily a rule po, Kuya Gas. Pero yun po yung madalas natin talaga na makita na inclination po talaga ng babae is to give a feminine result ng design. Pag lalaki naman po, masculine naman po talaga. Oo. Apo. Delikado pala pag yung nag-iisa nakatira yung lalaki sa isang bahay tapos yung mga ganyang kulay ang makikita mo, no? Depende din naman po. Depende po. Pero sir, meron ba tayong yung theme na dapat nilalagay sa yung pag pinaganda natin yung loob ng bahay? Paglagay tayong decorations. Sa team. Mm-mm. Ang team naman po kasi para di po siyang yung pag-aayos po ng bahay, para din po yung pag-aayos ng postura ng isang tao. Mm-mm. Apo. So, sa pag-aayos ng puso ng isang tao, 'di ba po, meron tayong minsang tinitingnan na isang modelo o kaya na isang konsepto kung saan binabase natin yung ating mga binibiling damit, pantalon o kaya palda o kaya yung sapatos o kaya yung mga palamuti natin sa katawan. Lahat po nakabase doon sa tinatawag natin na tema. Ganon din naman po sa interior design, sa pagpapaganda po ng bahay. Mas maigi po na meron po tayong tema. Pero hindi naman po kinakailangan, hindi naman po requirements. Ano ba yung mga tema na yan? Yung tema po, Ate Len, tulad ng halimbawa, sa interior po kasi pinag-usapan pag tema, ang tinutukoy po kulay. Yan po yung tinatawag namin na color scheme. Apo. Kung pag-usapan po kung sa ibang bagay na po pagkakaintindi ng tema is konsepto, ginagamit po sa interior design yung konsepto. Yan naman po yung kumbaga, itsura nung loob talaga ng bahay. Halimbawa po, isa sa konsepto yung tinatawag kilala ngayong shabby chic. O kaya yung parang medyo may pagkababae ng konti pero may inclination siya ng modern at saka ng classic design. Yan po yung shabby chic. O kaya contemporary. Yan po yung mga tema. Pero malawak po masyado yung pag pinag-usapan yung tema. mga mga touches daw. Pero pwede ba akong bumaling Ate Len sa medyo practical kasi dudugtong ko lang doon sa napag-usapan nung isang Sabado na nabanggit mo, well, familiar ka siguro Romel, no, sa mga para mass housing tawagin nilang development. So parang familiar ka ba sa Lancaster? Yes po. Okay. So, yung mga bibili, mga first time home buyers, no? Ano may papayo mo pagdating sa, kasi napag-usapan na pag ikaw bumili ng bahay, meron ka ng hulog kasi kadalasan naman diyan nag-a-amortize. Apo. So ano may papayo mo sa kanila pag sila'y lumipat na? Paano niyang gagawin ang pagpapaganda ng bahay? Ano pwede mong sabihin? Isa po sa pwede kong ipayo ay yung sa kulay, pagpili po ng kulay sa loob ng bahay. Lalo na po, isa sa nakita ko dun sa Lancaster, medyo hindi naman masyadong malaki o yung maluho yung espasyo ng mga bahay nila doon. Kaya mas maigi po at dapat mas maingat sila sa pagpili ng kulay, lalo na sa interior nila. Kasi yun po yung magbibigay ng epekto kung paano po pinapalaki. Nagmumukhang malaki yung loob ng bahay. May illusion po. Anong kulay yan? Usually, anong kulay yung nagbibigay ng illusion na yung malaki yung bahay kahit na hindi? Tulad po ng mga light colors po, Ate Len. Halimbawa, puti, beige, lilac, o kaya mint, o kaya tortoise blue, mga ganon. Yun po yung mga kulay na pwedeng gamitin para
pagpapalaki po. Parang may illusion na malaki Yes yung po, bahay opo. kahit Dinadaya po ng Oo. kulay yung espasyo para po magmukha siyang malaki, pero hindi naman po talaga binabago yung interior niya. May papayo ka ba, Romer? Ano bang una nilang dapat gawin sa pagpapaganda o ng pagpapa-improve ng kanilang yung bagong lipat, to? Ano ang una nilang pwede? Kasi di naman lahat siya kaya nilang sabay-sabayin siguro, di ba? So kung ipa-prioritize mo, anong unang dapat i-prioritize sa pagpapaganda at pagpag-improve ng ano? Halimbawa, yung kinukonsidera natin ay yung nasa mass housing. Yeah. Pagdating po kasi sa ganyan, Kuya Gas, depende po kasi kung saan interest saan yung hilig nung end user. For example, mahilig siya sa pagluluto. Talagang magpo-focus siya sa pagpapaganda ng Unahin mo na yung kusina. kitchen. Opo. Okay. Pero kung mahilig naman po siya doon mahilig siyang parang he find solitude doon pag nagpapahinga siya sa bahay, edi unahin niya yung kwarto. Papagandahin niya kwarto niya. Kung halimbawa ako bilang single, gusto ko pag uwi ko ng bahay, manonood ako ng TV o kaya ng movie, uunahin ko yung living room ko na meron akong magandang theater dyan o kaya malaking TV na kasama nung mga sound system ko. Depende po siya talaga sa hilig ng tao kung saan po yung unahin nila. But definitely, in general po, ang pinakauna pong ginagawa talaga, dapat sana, mas magandang sumangguni din sa mga professionals o kaya makilala nilang may alam sa interior, lalo na sa maliliit na spasyo, upang sa ganon, mabigyan sila ng advice kung ano talaga yung dapat na gawin, lalo na sa pagpapalaki pagma-maximize po ng space. Kasi yung space utilization ang tinatawag. yes po. Kasi pag bumili po agad ng mga furniture, ng mga gamit sa bahay na hindi pa na pag-usapan lahat yun, lalo na ng mga design professionals, baka po magkaroon po ng clutterization ng design at saka sisikip po lalo yung space kasi malalaki yung nabiling mga gamit at hindi na po maisiksik lahat sa loob ng bahay. Pag may professionals po na talagang tumututok sa ganyan, expert po sa pagma-maximize na maliliit na spasyo, mabibigyan po sila ng tamang advice o magagabayan po sila sa pagpapalaki po, pag-maximize po ng space nila kahit pa sa totoo medyo maliit po ito. Sa mga klase ng furnitures, ano ang maganda dapat sa mga ganun, sa maliliit lang na space? Ano po ulit? Yung sa klase ng furnitures, Opo. kailan ba na may mili ka rin ng anong tawag yung fabric? Ay, yung mga opo. ganyan? Oo. Opo. Mahalagang bagay din po yung pagpipili ng kulay o kaya ng texture ng fabric o kaya ng tela ng gagamitin sa furniture. Halimbawa, pag yung konsepto natin is tinatawag nating modern, hindi po tayo madalas gumagamit ng mga floral. So, doon po tayo sa medyo plain. Tapos, nilalaro lang po siya sa color accent. Tinatawag na contrast na color. Yung ibang kulay na nag-aagaw pansin. Opo. Pero, pagdating sa materials po, madalas ginagamit mga ready-made na leatherette na rubberized, ganon. O kaya yung mga coastal na fabric. Opo. Hindi mo pinapayo na paano yung halimbawa yung kulay ng kapaligiran mo? Dapat yung iba kasi pinapareho. Maganda ba yung ganun? Pwede naman po siyang ipareha, Oo. Ate Len. Minsan kasi magandang binabagay din natin siya sa panlabas. Ganun pa man, iba din po kasi iba din yung effect nung sa loob, saka sa labas. Mas maganda kung binabagay siya sa labas, pero hindi po tayo nalilimitahan sa labas dahil minsan meron pong requirement sa labas. Halimbawa po sa isang developer, ito na po yung itsura ng fasado kaya nung labas ng bahay. Hindi mo na po pwedeng baguhin yon kasi yun na po yung na-establish na standard nila. Pero yung loob, hindi po tayo nililimitahan kung paano po natin ayusin yun sa loob. Kaya hindi po tayo pwedeng mag-base lang doon sa labas kasi may limitation na po doon. Okay. Kuya Gas, pag-uusapan pa natin ang mas maraming tips kung paano natin mapapaganda ang loob nating tahanan. Magpapakilala lang po ang aming himpilan. Okay, Ate Len, nandito na naman tayo ulit. Alam mo, may binanggit si Romel kanina na yung nga daw, pwede daw, depende kung ano ang comfort zone mo. Unahin mo bedroom o unahin mo ang kitchen. Kung saan yung ang prioridad mo. Kanya lang, may disadvantage yun, Ate Len, ha? Kasi baka mamaya, itong taon na to, una mong ginawa yung kitchen.
Tapos pag pagdating ng pangalawang na after so many months, naisipan mo gawin mo yung bedroom mo. Eh baka bulok na yung kitchen. Hindi mo na ma-appreciate talaga totality. Yung kabuuan. Pero may binanggit naman siya na pinapayo niya na kailangan daw magkonsulta ka sa isang interior design. Maganda yun, ano? Pero sige, punta natin rin ng practicalidad ng mga pagpapaayos ng bahay. Kasi tama yun baka naman mabulok na, hindi mo na magustuhan yung una mong inayos, ano, kung ginawa mong tinatawag nilang piecemeal. Paano bang gagawin ko dyan kung hindi ko naman kaya ng budget ko? So, Yan. yung financial naman, kasi kailangan din, isa lang alang natin, na may dadagdag na bayad dyan, di ba? Hindi naman ganyan, hindi rin mura magpa-improve at magpaganda ng loob ng bahay, ha? Ayan po yung isa sa nakikita naming natural na problema po ngayon, Kuya Gas, ng mga homeowner. Kaya meron po isang grupo na gumawa po ng isang solusyon na kung saan ang ginawa po, nag-offer po sila ng services, professional services po. Kasama na po yung pag-design. Design? Po, kasama na po yung paggawa ng mga implement. Design. Okay. Yes po. Pagkatapos, kasama na rin po yung sa financing ng one-stop services shop po. Bago yan Ibig Bago mong yan, sabihin one-stop yung, shop yan yung sa financing, sila yung bibili ng mga gamit sa loob ng bahay? Opo, pwede pong gawin siyang hulugan ng homeowner. Parang package. Yung design Design? sila magdi-design daw yung grupong ito, sila rin daw magko-construct o mag-i-implement ng design. Pati yung mga gamit, Kuya Pati Gas? gamit. Sila rin po magsusupply. Tapos Yun. naka-financing pa. Ba, maganda yan. Paano naman Package, yan ano? Kung yun ngang piecemeal nahirapan ka, paano pa pagka ganyan kukuha ka pa ng isang grupo na mag-finance sa'yo uli nung... Meron pong mga terms sa Len, yung grupong ito. Meron po silang hinihandang terms ng mode of payment kung saan matutulungan po nila yung kliyente o yung homeowner na mapagaan po yung paraan ng pagbayad. At the same time, maibigay po lahat, masatisfy po sila agad dun sa pagpasok nila sa bahay. Nagawa na po agad yung interior tsaka yung exterior ng bahay. Ayos yan, no? Yung maganda tong dream grupo house. na to. Dream house mo, realize today pero pay later. Parang Kasi ganun po yung binanggit concept. ni Edwin, naalala mo nung nakaraan Sabado, sabi niya, dinidiscourage niya ang mga ating tagapakinig, huwag gumamit ng credit card. Yes. Kasi kahit na 12 months yan, merong interest. Oo. Okay? Nakatago Pero, kasi malaki yung babayaran mo kung bibiglain mo pagbili. Pero kung sinasabi ng terms, ano ba, meron ba yung 5 years o 10 years? Magkakaroon po ng hinahanda Babalik po ngayon ang ng grupo yung hulog. sa financing po na pinapaliit po yung terms at meron din pong long term po na payment. Aba, maganda yan. One-stop Magandang shop, i-announce ano? yan pagka meron na po yung nabuo na yung grupo nabuo yung na yan. grupo na yan, ha? Po. Tama. Maganda yung balita sa ating tagapakinig, ha? Oo. Na meron palang ganong grupo, ha? So, hindi mo na kailangan, Kuya Gas, halimbawa ikaw yung ayaw mo na yung mga gamit mo, lilipat ka na sa bagong bahay mo. Pwede mo nang iwan. Kasi, Benta mo na ng, siguro bargain. sinasabi na naman, ito para sa angkop sa mga mass housing. Yes. Yung example natin ng mass housing, laging narinig natin na sa mga dati natin Lancaster. bisita. Oo. Yung Lancaster, ano? Oo. So, parang nakatipid siguro sila dahil kung iisa naman ng interior ng kaya mass housing nga yan, di ba? Pare-pareho ang floor plan, ground, second floor. Nakatipid din ating bumili ng bahay sa design kasi isang design lang ang practically ang mangyayari dyan. Yes po, Kuya Gas. Treatment na lang, ano? Ganun po. Pero hindi lang po nalilimit sa isang disenyo lang sa lahat ng bahay. Okay. Meron pong mga... Hindi ang naman grupo po- pare-pareho. Opo, yung grupo gumawa po ng mga options na pwede nilang pagpilian doon sa mga design. Para hindi naman po magkapare-pareho lang lahat ng bahay sa isang design. Pero masasabi mo ba na pag nabuo itong grupong ito, ito sinasabi mong grupong ito, lalabas na mas mura kaysa yung kukuha yung ating homeowner ng sariling designer, sariling contractor, di ba? Bibili pa ng Ay, opo. At yan, walang financing yun, ha? Masasabi ko po, kasi personally po sa akin, yung mga client po dati namin, charge ang interior design po, nagcha-charge po ng pinakamababa 10% at pinakamataas po 20% ng total material cost ng design. So kung halimbawa yung binili niya mga produkto ay umabot ng halimbawa 300,000, magkano din po yung 15% noon? Bibili ka ng 42 incher tapos 20% doon, bibigay mo sa designer? Opo, bigay lang po sa designer yon. Opo, dito sa grupong ito, Kuya Gas, kasama na po lahat. Design, yung professional fee sa design, kasama na po yung serbisyo, kasama na rin po yung financing and advising.
Ayun. So, yung gagastusin mo dun sa piecemeal na pagpapagawa mo ng bawat bahagi ng bahay mo, pwede mo na yun anuhin na panghulog dahil may terms naman, di ba? Opo. Yun. At kadalasan Hindi pa mabubulok mas yung maigiya bawat kaysa ka ano. mag-credit card ka, bibili ka ng mga gamit mo. Opo. Tapos yung binanggit nga si Romel kanina, pagka ang problema ng pagbibili ka ng mga ganyang piecemeal at hindi nakaplano, sabi, by that time siguro baka cluttered na masyado yung gamit mo sa loob ng bahay. Hindi ka na makakilos. Tama po, opo. At isa pa po doon, Kuya Gas, pag halimbawa nag-hire po, pag paisa-isa po yung na-hire, kahit pa maganda yung design ng designer, hindi naman hawak ng designer yung contractor, hindi din po maganda yung implementation. Meron pa rin pong lapses, di ba po? Pero doon po sa grupo na yon, sila na po lahat, pati po yung sa installation and sa application ng design, sila na po lahat. Kaya masisiguro po na from design hanggang sa installation hanggang sa delivery, talagang andun po yung quality ng serbisyo. So may grupo ng ganito pala. Oo, ang ganda ng magkabahay ngayon. One-stop shop kung tawagin nila on home improvement. Yes, andun na All lahat. the way to financing, ha? Yun, From yun ang design, pinakamaganda dun. Implement and finance. Mga hanggang ilang taon naman kaya sa palagay nyo ho, yung terms nitong ano? Bagamat hindi pa po namin na pag-uusapan yun, yung grupong yun. Pero baka po pwede siyang gagawin din tulad nung sa paano binabayaran yung bahay. Sa halimbawa yung sa Lancaster, ganun po. Ay himayin lang po, bali siguro sa hinaharap ng mga announcement, may isasama na po yun doon. Oo, maganda to, Kuya Gas. Pero balikan ko lang yung yung sa pagpapaganda naman tayo ng bahay. Opo. Kasi hindi pa tayo na doon. Yung mga bagay, halimbawa, ang ilaw ba, may kaugnayan ba yan sa yung may epekto kung anong ilaw yung gagamitin ko? Opo, Ate malaki po yung epekto ng ilaw. Sa interior po, 40% po ng epekto ng interior. Ang ganda, yung ilaw po. So, ganun po kahalaga yung paggamit po ng ilaw. Kaya kung pansinin natin, halimbawa sa hospital, hindi po tayo nakakita na madalas sa mga ilaw na di kulay. Tama po. Kasi meron po siyang epekto sa health. Talaga? Opo. Tapos kung halimbawa pag nasa fast food chain naman po tayo, madalas nakikita natin kulay, mga kulay pula, dilaw, berde, asul, ganun po. Kasi yun po yung mga kulay na nag-e-entice, na nag-e-energize sa atin. Kaya po pag nasa fast food chain tayo, madalas mabilis din tayong kumain at yung tao, people come and go. Talaga? Opo. Pag sa coffee shop naman po, makikita natin medyo earth tone naman yung kulay, mga brownish, mga sobrang subdued na mga kulay. Kasi yun naman po yung nagpaparelax sa atin. Ganun din po yung sa ilaw. Malaki po yung epekto niya sa atin. So parang merong uniqueness. Ito ba yung sinasabi mo na pagka sa mass housing, hindi rin sila magkakabuka? Ay, hindi, sa loob po. Paano sila magkakaiba-iba sa loob? Meron po mga konsepto na ginamit. May dalawa pong team na ginamit. Pagkatapos, meron din pong tatlong option, tatlong kulay, tatlong tone po ng So kulay. may mga variation lang. Yes po, may mga pagdating variation. sa kulay. Yes Ayan. po. Doon nakakaiba. So yun sinasabi niya mga pwede maging earth tone, kung ano yung taste ng mga pero meron siyang common. Yes po. May common lang kasi pwede ang bahay, pwede kasi 50 square meters yung bahay, 100 square. And you can only move it so much, di ba? So, paano ba yung effective na pag-aayos ng mga ganun maliliit na lugar, mga 50 square meters na na bahay? Yung grupo po na ito, Atelin, gumagamit po sila nung bagong ngayon, technique, nung pinamaximize po nila yung isang bagay. Halimbawa, mas multiple use ng isang furniture, isang gamit. Halimbawa, yung cabinet, ginagawa na po nilang fold-away beds. Ibig sabihin, pag nakatayo siya, pag hindi siya ginamit, parang aparador lang. Pero pag binuksan nyo, kama na rin po siya. Meron ganun. Opo, meron din pong ginamit na coffee table, yung sa sala, na pag inangat, pwedeng sulatan o kaya pwedeng kumain doon. Mga ganun po na bagay. So ito, pwedeng i-provide ng grupo na ito. Yes Sila po. mag-finance ang pagbili mo ng mga gantong gamit. Opo. Maganda pala to, Kuya Gas. one stop. Yeah, magiging affordable na. Kasi, tama nga kasi kung nag-o-offer sila pati financing terms, 5 years, 10 years, hindi na mabigat sa bulsa yan. Hindi na mabigat. Hindi ka mukha nung bibiglain mo yung pinag-uusapan natin kanina. Hindi mo naman sa kakayanin Sabado tapusin. Ba't mo kailangan? Hindi, pwede mo nga, ito nga kagandahan. Pwede mong tapusin yung pagpapaganda, pag-improve ng iyong bahay, pero hindi mo kailangan bayaran kaagad-agad ang gastos. Yun yung sa kasi grupong ito. mayroon kang financing na
makukuha. At saka ang higit na maganda dyan, yung expert opinion kung anong dapat mong Yun na nga, ilagay. kasi kasama na sa Yes, package. oo. So hindi ka kukuha ng Hindi ibang naggaling-galingan interior ka lang, designer pa, 'di ba? At ang maganda pa po dito, Kuya Gas, kasi mabilis. Yung mga homeowner na gusto agad lumipat sa bahay, madali lang pong ma-schedule. Kasi ang method ng construction ng grupo, modular. Ayun. Opo, kaya Ano ang yung bilis po. modular? Yung Prefabricated na. parang sinasalpak na po. Ah, Prefab na po prefabricated lahat na ng mga siya. opo. Oo. Kaya ang Mabilis bilis na po yan. nung mabilis, Oo. maganda, at very affordable po yung ganong method ng construction o ganong method ng interior na application po. Kaya hindi na po sila mag-aantay ng sobrang tagal bago matapos yung bahay o bago sila makalipat. Para sinasabi na ang kitchen cabinet mo, halimbawa, prefab yan. Oo. Iisa itsura. Kung kayo Lahat ng bahay doon, Oh. ganon. Pero, magkakaiba sila sa kulay siguro. Yan, kulay, sa oo. treatment. Kaya nandun yung personal. Hindi pa rin inaalis yung personalidad nung naninirahan sa bahay. Yun, pwede ba akong halimbawa, ito yung binigay mo sa akin na, ito yung napili ko. Pwede kong i-incorporate yung personality ko doon sa design na gagawin Yes po, Ate Len. Meron po kaming default tinatawag. Yung grupo may default po na tinatawag sa design. Pero meron pa po dalawang variation na pwede niyang pagpilian. Na parehas pa rin po ng sukat kaya hindi po siya hindi po mababago yung design. Parehas ng sukat. Yung kulay na depende po sa personality ng end user. Ma-incorporate po namin sa sa Kasama ba dyan yung parang living room set, sofa, ganyan? Oo. Sa ngayon po, pinag-usapan din po siya ng grupo kung isasama yung Dining, yung mga furnishing. sets. Mga Ang tawag furnishing. kasi dyan, Furnish, furnishings. Oo. Pero yung mga Parang built-in ang po, pakiwari meron ko po. kay Romel, ang grupong ito more on sa mga fixtures ng improvement ng fixtures. Pero ang Kasama po furnishing, sa amin yung bed. ang bed. kasama. Opo, ang bed? kasama na po yung mga beds kasi syempre sa kwarto minsan Oo. maliliit yung Meron na po siyang nakasukat na mga beds doon. Ay, customized ba yung bed? Or Oo. commercially available? Commercially available siya pero sa grupo siya mas madalas makuha yung variations niya. okay. Opo, sa grupong ito. Bakit? Anong pagkakaiba ng... Yung design po na tulad po na sinabi ko kanina, yung pag-maximize po nung space. Yung space. Kahit yung bed may mga drawers or ibang pa po siya sa ilalim. May, Opo. may Oo. built-in doon sa furniture. Ayun. Mga additional utility. Parang konti na lang idadagdag mo parang pagka lilipat ka ng bahay. Tama po. Oo. Baka damit Halos na lang andun po. na lahat. Baka damit na lang. Damit na lang yung dadalhin niyo sa bahay. Meron ka bang idea o more or less pag halimbawa nagkasundo kayo ng isang homeowner na gusto yung design mo, ang implementation, mga Gaano in a katagal? 50 to 100 square meter house, gaano ka tagal gagawin? Oo. Ang nakikita po namin ngayon sa planning stage, mga 2 linggo po. Ha? 2 linggo bilis, lang? ah. Isipin Opo, mo yun? 2 Pwede ka linggo po. magpa-house blessing na Ate Len kaagad. Pagka tiniran over sa iyo ng developer, Oo. yung nabiling bahay, abay, tapos meron kayong usapan ng grupong ito, 2 linggo lang tapos na yung bahay mo? Oo Sipin mo nga. yun. Maganda siguro Kuya Gas pagka may pangalan na yung grupong ito mapag-usapan uli natin Baka siya. pwede natin sila Oo. maanyayahan kung Tawag nandito eh. pa tayo. Oo. Pero dahil tapos na po ang ating oras, hingan po natin si Romel ng additional na mga tips kung huling pananalita. Pananalita, Romel. Abangan nyo po yung pag-announce dito po din sa himpilang ito regarding po sa pangalan ng grupo kasi sa kasalukuyan po hinahanda pa po namin lahat ng dokumento at nasa proseso pa po. Abangan nyo po at makikita nyo po kami sa Cavite area. Opo, doon po kami mag-establish. At kami po yung isa sa grupo na pwedeng magbigay serbisyo sa inyo galing simula sa interior design hanggang sa implementation po at pagpapaganda ng bahay ninyo in a very, very low cost po na gastusin. Ngayon, dahil sa usapang ito, Ate Len, mag-iisip-isip na ako pag-uwi ko kung ano pwede kong gawin na pagbabago sa amin. Hindi lang pala pambabae. Babae lang ang may say sa pagpapaganda ng bahay. Ako naman, susundin ko yung mga tips na pwedeng gawin sa pagpapalit ng mga home decors sa loob ng aming bahay. Dahil dyan, Kuya Gas, hanggang sa susunod na Sabado po ulit, sa ganito pa ring oras, alas 12:30 hanggang 1:00 ng tanghali, samahan nyo kami sa programang nagbibigay sa inyo ng makabuluhang talakayan sa pagkakaroon ng isang masayang tahanan. Ako po si Len Aguirre. Happy birthday, Ate Len. Happy birthday, Kuya Gas! Ito po ang bahay niyan. Ako po ay si Kuya Gas Leonardo, ang nag-iiwan sa inyo ng magandang buhay sa magandang bahay. Magandang araw po sa inyong lahat.